Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Lunes, pizza 22 sa buwan sa Setyembre tuig 2025. Kami yung mga alagad sa kahanginan, ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Banimientod sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang di sa nato ipadangat atong front pages ato sa unahon atong weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Attorney. Diya sa itong linya partner, ang weather forecaster, gikan sa Pag-asa Visayas, Sir Jomer Eclarino. May buntag, Sir Jomer. Yes, Attorney Jan, good morning o Mamalo, good morning sa atong tanan. Kini ato latest weather update o atong latest update para sa Super Typhoon Nando. So gayong alas 7 sa buntag ang sentro ng mata ng Super Typhoon Nando na nasa 180 kilometers silangan sa Calayan, Cagayan, na ay maximum sustained winds na 215 kilometers per hour dool sa sentro ug ang pagkuso-kuso sa hangin moabot kini sa 265 kilometers per hour. Kini nag-erode sa direksyon sa kasadpan sa gipaspas na 20 kilometers per hour. So base tungod kini sa gikusgon sa hangin sa dala ng bagyong Nando, nakataas gihapon ang atong mga tropical cyclone wind signals. Number 5 diha sa northern portion of Babuyan Islands. So makasinati sila ng 185 kilometers per hour or higher o extreme threat to life o property. Samtang number 4 ang southeastern portion of Batanes. Lakip na ang bambahin sa Babuyan Islands o northeastern portion of mainland Cagayan. So kini mga lugar na apay gihapon mga tropical cyclone wind signals number 3 to 1 sa mga probinsya o lalawigan diha sa may ilabi na sa may northern part of Luzon o rest of Luzon. Atong weather condition tungod kini sa habagat diri sa Central Visayas, makasinati kita ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug nay mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized na mga thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa latest update sa bulletin unyang alas 11 sa buntag ug ang atong gi-issue na thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings o mga weather advisories. Kasarangan nito na sa kusog na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan kasarangan nito na sa pagkabaloron ug delikado kini ang gagmay kaayo na sasakyang pagnagat. Temperatura sa Cebu 26 sa 32 degrees Celsius, ang haring adlaw mo salap alas 5:40 sa hapon ug ang dagat muta o alas 11:24 sa buntag muhunas alas 5:40 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:00 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas. BOST Jomer Eclarino. Sir Jomer. Yes ma'am, good morning. Yes, good morning sir. Unsay mga for how many days kaha masinati sa atong nasod ang epekto aning super typhoon and dinhi sa ato sa Pilipinas? Yes, ang bagyong Nando is expected na magpaduol or maglandfall kini sa may Babuyan Islands karong udto up to na sa early afternoon karong adlaw. And tomorrow morning, makagawas na kini sa atong Philippine Area of Responsibility. Katong mga pag-uwan kagahapon Sir Jomer ug ang kisdom sa kalangitan karong buntag, is this related to Nando or lahi lang pud ni siya? Walay direktang epekto sa any part sa Visayas ang bagyong Nando. Ang ato ang pag-cause ng mga pag-uwan tungod kini sa habagat or southwest monsoon na padayong gibira ng bagyong Nando.
Okay. Daghang salamat Sir Jomer sa imuhang weather update nya. Padayon lang may mag-monitor sad sa mga developments ani ni Super Typhoon Nando no kay medyo daghan ra ba mga lugar sa Pilipinas partner ang giisa nga underwind signal. Nya thank you Sir Jomer. Good morning yung tanan diha sa Pag-asa Mactan. Yes, Attorney Jan o Mamalo, daghang salamat pod o padayon na ta mag-monitor sa latest update ng bagyong Nando until dili pa kini makagawa sa itong PER o napuntang gi-monitor na lain na low pressure area sa gawas ng Philippine Area of Responsibility around 1,475 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. So expected kini na makasulod gihapon sa atong Philippine Area of Responsibility og naay medium chance na maging bagyo or tropical cyclone in the next 24 hours na posibleng mosunod kay bagyong Nando. Daghang salamat og mag-amping tanan. Thank you, Sir Jomer Aclarino. Good morning, tanan din as Pag-asa Mactan. Murag nagsunod-sunod ni sila. Lagi partner. Apil sad siguro sa rally. Apil Okay sa ra. rage. Oh, pwede unahon ang baha ng mga kiriwag kamot. Ari sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, protests flood streets on martial law holiday. Sa Super Balita, gatusan misalmot sa rally. Sa The Freeman, thousands joined protest Cebuanos march against corruption. Sa Banat News, senior citizen na paig sa sunog, gituuhang nakainom og nakatulog gikan sa pista. Sa Philippine Daily Inquirer, protesters vow flood of cases versus corrupt. Sa The Philippine Star, trillion peso march, punish the corrupt. Sa Manila Times, Day of Rage, thousands rally versus corruption. Ug sa Tempo, masked rioters and police clash. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik kay Lunes man ron, mga pagisgot-hisgot ug mudawat sagta og report gikan ni Gia Navarro kay siya gyud ang ni cover sa rallies kagahapon. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
pagbalik sa Hello Cebu may buntag Pinoy attorney kagahapon sayod man ta no, and everyone was monitoring a lot of things yesterday. Ang uban dito gyud sa kadalanan, ang uban dito sa balay, but walay bisag usa man siguro nga wa nagtutok sa mga coverage sa gipahigayon nga rally kagahapon. This is a nationwide activity no, unya before ta moabot nga to sa kauluhan, ato sang unahon ang nahitabo sa dinhi sa atoa nga ubay-ubay sad nga mga pundok naghugpong alang usab sa usa ka kawsa nga gisaw-an sa tibuok nasod no, kining grabe nga indignation no, kalagot batok sa grabe pud kaayo nga pagpangurakot o pagwari-wari sa kwarta sa mga magbubuhi. So karon atong susihon gyud gikan mismo kay sigiyan may ni cover dito atong paminawon ang report ni Gian Navarro. Gian, kumusta man gahapon? Mamalu, Attorney John, nahimong malinawon sa kinatibukan imong hapsay ang gipaygayon nga trillion na peso march, ang local version sa pagprotesta nga gipangunayan sa mga progresibong grupo ug mga multisectoral groups kagahapon dito sa Fuente Osmeña Circle, Dakbayan sa Sugbo. Kanang maong kalihukan so binosab sa pagpakigduyog sa ika-53 nga anibersaryo sa Martial Law Declaration. So alas 2 pa lang sa hapon nag-anam-anam og abot ang managlahi nga mga grupo, dala ang ilhang nga mga placards og kusog nila nga panawagan nga prisohon ang mga korap. So aside sa mga progresibong grupo, naabtan usab nato ang mga estudyante, dunay grupo sa mga seminarista, na mga religious sector, sagol-sagol noon sila aron paghugop sa gihimo nila nga programa sud sa Fuente Osmeña Circle. Unya as what other expected, Mamalo, no? Di gyud kalikayan nga nadjay mahitabo nga mga panagasumpake, ilabi na nga ang mao nga sa tapad sa stage nga mo ay pwesto sa mga napaygayon sa maong protesta pagduyog sa trillion peso march. Nasab didto ang grupo nga maisog, naghimo usab sila og mubo nga programa nila didto. Gani naabtan nato t-shirt printing sila. Hangtod nga sa dihang nagsugod abot, nagkayagaw na, managlahi na lang ang singgit sa grupo sa maisog o grupo sa payo nga bato ka korupsyon. Gani gihimug-atan man sa grupo nga payo nga bato korupsyon nga kung accountability magyud ang pangayoon, tanan na lang gyud og kanang di gyud panalipdan kung kinsa man ang mao nga matang sa politiko, which is contrary sa kung unsa man ang gipadayag dito sa grupo sa grupo nga maisog. Kuboto na nun, mas daghan man ang mga nanambong gikan sa payong bato corruption compared dito sa mga naa sa grupo maisog. Pero kadugayan, as the program progresses, mas napaday na nun, mas dilahutay na nun until the end ang grupo nga payong nga bato corruption, hangtod nga ang mga nakapwesto diha nga mga grupo gikan sa maisog ni proceed na lang dito sa Plaza Independencia, kay doon naman sab sila ilahang programa. And sagad sa mga unod sa mga mensahe sa managlaing representatives, mao ang ilang panawagan nga transparent nga matang sa panggobyerno. And it is also surprising nga appeal sa mga niduyog sa mong kalihukan ang usa sa mga martial law survivor nga si Attorney Democrito Mukring Barcenas. Human sa iyang pagbalik lantaw sa iyang pait kasinatian kaniadto, gipanginaw tiya, fast forward nga manubag gyud sa balaod ang mga opisyal nga matud pa hangol sa panudlanan pinagi sa pagpatuman sa mga questionable nga proyekto. Unya nakanindot pa gyud ani bisan pa man og nibundak ang kusog nga uwan, wag gyapon nagpapugong ang mga protesters sa pagpadangat sa ilahang kalagot ngadto sa mga korap nga opisyal. And at samtang nagprograma dia mismo, Mamalo, Attorney Jano, doon ay mga pipila ka mga estudyante nga naaradaplin sa kalsada, ilang gisilbato, giabibahan nila ang mga motorista nga nisilbato kanila, kana isip pagasuporta na sab silang panawagan nga sugpuon ang korupsyon. Og bisan og hinoon, doon ay mga performance, doon ay mga artists nga nakahigayon usab sa pag-perform, hangtod nga nahuman gid ang programa pasado alas 6 sa gabi. Gani mi pahimangno hinoon si ang lead convener sa payong bato corruption nga si Edward Ligas nga
Yatagan nilang usa ka buwan ang observation kay kung wala may mahitabo, mausban pagid nila ang maong kalihukan. O sa pagbana-bana usab as per Police Regional Office 7, more or less mga 700 ang mga nanambong sa mao nga kalihukan kagahapon dito sa Fuentes Mania. Mamalu, Attorney John. Gian, kanang 700 Gian, dito man gyud ka, is that kanang something nga para nimo sakto nga estimate? Yes, mo na ang pagbana-bana, although wala man gid kaayo na puno ang Fuente Osmeña Circle kay samtang samtang kadag majority of those attendees narigid sila dool sa stage. Dunay uban pa nga mga nakigduyog sa mong kalihukan, narigid sila sa mga sidelines, ilang giabibahan ang posible ni mga paspa nga uban pa nga mga grupo o nya Mano to, nakigduy gusab sila sa ilang nga panawagan nga sugpo na nga korupsyon, dala na ang ilang nga mga placards, daghan kay mga mensahe nga gipambutang nila diha og uban pa og kaloy sa Ginoo mamaluno nahimo nga malinawon, nahimong smooth ang dagan sa mong programa, wala gyud ni sangput sa dakong kagubot kagahapon. Diyan, naghisgot ka gaganina nga managlahi ang gisinggit. Akong pangutana, managlahi basab ang organizers o kinsa man ang nangulo sa kining grupo sa kining payong batok sa korupsyon o kining grupo sa hakbang kaning unsay pasabot mo hakbang ng mga maisog? Hakbang maisog, yes. Ang programa nila kagahapon katong diya sa Fuente Circle, organized gid na siya sa payong batok korupsyon. Ang mga gilangkuban ka na sa mga progresibo nga mga grupo na dito ang Bayan Central Visayas, Amasugbo KMU, ug uban pa nga mga progresibo nga grupo, nasab diha ang mga religious sector, and then mga nagpakabana nga mga individual. And surprisingly kagahapon mamaluha, naapil sa pagpakigduyog sa mong kalihukan kagahapon ang mga alumni sa University of San Carlos ug atong naabtan kagahapon si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga nakigduyog gyud sa panawagan na sa mga Sugboanon nga wag tango na gyud ang korupsyon kay alang ni Governor Baricuatro kaning alang niya usa ka matang sa krimen ang korupsyon. Samtang doon on the other side kaning ang grupo nga hakbang na nga maisog gipangunayan na sa mga Duterte supporters. Ninungdan nga ang ilang gipanawagan mo resign na matud pa si House Speaker Martin Romualdez, which is contrary sa kung unsa ang ilang panawagan sa hakbang sa grupong payong batok korupsyon. Ang gingon nila quote unquote Marcos Singilin Duterte panagutin. So medyo nag-clash gyud matud pa sa mga panawagan o pamahayag ang managlahi nga mga grupo apan hangtod nga naabot na gabi ang milahuti gyud ang mga multi-sectoral groups nga payong batok korupsyon. Ngano day unsa day nahitabo sa hakbang maisog? Nagimo man sab sila og ilaha usab nga version sa ilang hamubo nga programa. Aside that's on top of the kaning ilahang kalihukan nga dito gipaygayon sa Plaza Independencia. Doon sab sila ilahang mga tarpaulin, doon sab sila ilahang mga panagsinggit. And ang kini may medyo nakatawang makasubo kay kung buto na naon nagkaya pagkompetensya ni nagid sa ilang pagsinggit, halos mangugat na lang gid ang pikas nga kampo sa kay lagi mamugid na ilahang programa, mamugid na ilahang kalihukan didto apan at the end ni duyog na lang sa ilahang kaugalingon nilang programa ang grupo nga maisog nga nakapwesto dito sa Fuentes Mania. Ni diretso na lang hinon sila sa Plaza Independencia. So atong klarohon, unsay panawagan sa hakbang maisog? Ang panawagan sa hakbang ng maisog aside sa ilahang sumpo ng korupsyon, ilahang matud pa pakanaugon ang mga para nila mga nalambigit sa korupsyon sa manalang kaniya, this is quote unquote niya, ang ilang giingon kagahapon, ang ilang palanog nga singgit kagahapon, BBM resign. Kinsa ilang ipuli? Kung siguro siguro ang ilahang papulihon kung kinsa man ang ilahang gisuportahan nga politiko, which is contrary sab sa gipanawagan gyud sa multisectoral group nga pangsilutan gyud ang bisan kinsa nga mga politiko including mga contractors nga nalambigit sa
hilabihan nga pagpangawkaw sa panulanan. So ang payong batok sa korupsyon, ang ilaha gyud walay particular personalities against corruption lang gyud. Against corruption lang gyud sila, wa sila giigo sa mga politiko. Kung buto na naon ilan nang gi-generalize. So naghisgot makakaganina giyan o Governor Pamela Baricuatro sa imuhang video sa diri akong nakit-an si Attorney Mokring Barcenas, former IBP president ug usa sa mga dagko kayo nga role no sa martial law era diri sa Sugbo kaniadto. Kinsa pa man ang mga dagkong personalities nga nitumaw didto kani sa video karon akong makit-an no sa ako lang maklaro as di kayo kuan og mata. Nakita na kung pag-umangko ni Mayor Nestor Archibal nga si Naiza Archibal, konsihal na karon. So, kinsa pa man ang uban nga mga prominent figures, personalities sa Sugbo nga nitambong didto og nikupot og mikropono. Mao naman so far ang mga naabdan kagahapon mga prominent personalities nga na dito silang Governor Pamela Baricuatro, silang konsehal Konsehal Nice Archival og nakahigay yun ng pamulong kadali si Attorney Democrito Barcenas and dunay mga artist nga naga-perform kagapon usa niya na mao si Budoy Marabiles ang nagkanta sa original Sigbin. And as usual, iyang gikanta ang usa siya mga composition nga kawatan nga dedicated matud pa ngadto sa mga politiko ug uban pa nga mga matud pa kawatan sa panudanan. Nakit-an sad nato no daghan mga eskwelahan ang ni duyog usab sa maong lihok protesta. So far unsa imong mga nabantayan sab nga mga schools and universities nga nagkuan gadto represented ngadto giyan? Sa ato nabantayan, doon ay mga estudyante gikan sa UP Cebu, doon ay uban pa nga mga grupo from USC, University of San Carlos, and mao pa na so far ang mga schools ganay jay grupo-grupo gyud nga nagapaygayon sa ilahang pagprotesta, and also surprising doon ay pipila nga mga tinun-an from some campus publication ang niapil usab sa pag-cover ug pagsaksi ingon man pag-report sa kung unsa man ang nahitabo sa dako nga protesta gakapon sa Fuentes Mania Circle. Giyan. Attorney John. Kana ang imuhang mga panghulagway sa to mga kalihukan didto sa Fuente Osmeña Circle, pero in other parts of the city kagahapon giyan or diri sa Metro Cebu, like for example sa Kadalanan do na may for example mga riders o uban pa mga grupo nga mipadayag sad sa ilahang kasagbuyo pinaagi sa pagprotesta. Yes, prior pa sa maong kalihukan na Attorney John no, napaygay man usab og protesta, especially kaning bayan na Central Visayas. Doon nagpagay na sab sila og ilahang pagprotesta dito sa Dan Colon, syudad sa Sugbo, then manay ilahang pre-protest rally, then ilang sa Gilauman ilang gipadangat ang ilahang kasagbuyo ngadto sa gobyerno, and prior pa sa ilahang pagprotesta dito sa Colon, doon na tabong face off tali sa mga pulis nga nakabantay dito sa Police Regional Office 7 og ang mga protesters nga nihapit didto diha nila gipalanog ang ilahang mga panawagan, diha nila gipalanog ang ilahang mga gusto nga mahitabo gumikat sa kasamtangang mga issue apan kadugayan nagmalinaw na hinuon kay matud pa man sa assessment sa pulis gisunod man hinuon nila ang mga lagda alang sa luwas kapag paygayon sa ilahang protesta. Okay. Giyan kining 700 ba? Para sa kuha giyan gamay ra kayo ni. I mean bisan pa og whether sakto to ang evaluation or assessment sa kapulisan 700, 1,000. I think for province like Cebu nga dako kay population murag gamay ra man nga numero. Naabay na hisgutan ang mga organizers what could have been the factors that affected ani nga turnout nga medyo gamay lang. Kung atong mabantayan na Attorney John no, bisan pa man sa pagbundak sa uwan na kagahapon in the middle of the program dunay uban pang nanguli na or ni siguro sila nga tagsa-tagsa ka mga kasilungan, pero ang mga nagpabilin dito mismo sa Fuente Osmeña Circle, Attorney John no, nagbitbit gid sila sa ilahang mga payong og managit to wag gid sila nagpapugong sa ilahang nagkagot nga kalagot sa korupsyon. Gian, how about security?
Ningon man ka nga nihapit ang mga realista ngadto sa atubangan sa PRO7 ug nipadayag sa ilang mga kasagmuyo. Gawas ni ana gikan sa Fuente paingon sa Metro mo na ilang ruta gid pirmi diha sa PRO7 ngadto sa Metro dayon sa Plaza Independencia. Unsa sad ang kaandam sa atong kapulisan sa pag-secure sa area? Kung isgutan na pag-secure sa area, sa on the side of the Fuentes Mena Circle, no, aside sa dunay mga police patrol cars nga nagabahas-bahas sa palibot para as I believe part na sa ilahang nga monitoring, and then dunay tulda-tulda nga nakabutang duol sa kaning usa ka kaning building sa BDO. Diyan nakapwesto ang mga sakop sa kapulisan aron kuno galing dunay mga di kalikayan nga mga insidente dali sila nga makaresponde. Kinsa sad ang ground commander atong adlaw giyan? Mga kasagara so nagtinabangan na ng panahon na ang mga sakop sa Cebu City Police Office and the Abellana Police Station aron pagbantay og masiguro gyud ang kahapsay og di gyud mosangput sa dako nga komprontasi sa mong kalihukan nga kaluis Ginoo wala gyud nahitabong dakong kagubot. Giyan in previous nga mga sasama nga mga gatherings kay numdum ko sa ako ang eskwelahan kaniadto si IC STC run by nuns. Always very visible magrosaryo dito mo pakita og suporta. Kagahapon doon na ba kay mga nabantayan ng mga kaparian o mga madre nga ni-appeal sa maong lihok protesta? Nasab dito mamaluno ang mga religious groups. Just to name a few, nato doon yung mga seminarista gikan sa San Carlos sa seminary. And yes, yung mananggigip pamulong mamaluno sa mga educators and group from STC. Nasab sila kagahapon sa protesta dito sa Fuente Osmeña Circle. Dala ang ilang gipaagi nila sa ilahang pag-ampo ug ilahang placards nga ilang panawagan alang sa clean o transparent nga pang gobyerno ilabi na nga nagagrabe ang issue sa mga questionable flood control projects. Aside from officials of the province and government, giyan doon na ba'y officials from the church? So far, wala man nato masigpatan kagahapon si Archbishop outgoing Cebu Archbishop Jose Palma kay niya ng panahon na tuman siya dito sa kapistahan sa syudad sa Danau. Iyan lang nang gikuyogan dito ang Papal Nuncio dito. Kay nagkuhan man sila gapon, nag-pontifical masa sila kagahapon. Mora na ato ang nabantayan. Giyan, sa di pa na mo kabuhian giyan, no? Kining ang pangutana karon giyan, moving forward, COVID-19. What will happen now? Imong gi-mention kaganina nga murag hatagan nila lugway mga 1 month nya dayon unsa may pasabot ana ilang statement nga 1 month sa panapos nga speech ni Edward Digas nga lead convener sa Payong Bato Corruption. Ilang atagan og usa ka buwan nila nga observation especially sa mga opisyal sa gobyerno kay posibleng mausban pa sunod buwan kung walay mahitabo og gi-expect gyud nga masin mas sa sunod nila nga pagprotesta sunod buwan basin mas kusog pa or probably mas daghan pa ang mosalmot sa protesta aron magpabilin gyud ang hugot nila nga panawagan. Apan mi pasalig man sila nga bisan pa man nahuman na ang ilahang protesta gagahapon padayon gyud ang ilahang pagbantay, padayon usab ang ilahang monitoring hangtod nga makabut gyud ang unsa man nga tinguha kay lagi gibit-bit gyud nila ang panawagan sa katawhang Pilipino. Okay. Daghang salamat Sir Gian Navarro sa imong sa imong updates kabahin sa mga panghitabo dinhi sa Sugbo kagahapon. Okay na. Okay. So mo kadto partner. Okay. Sige. Ay nalag extra giyan, mao na to giyan. Siya na lang extra para nimo. Mo extra pa din si Sir Gian. Okay. Sige, salamat kaayo Gian Navarro sa imong live report. Kunya, mo break sa ta. Igbalik na to maghisgot tag national. National kay murag mas init didto partner. Ang mga panghitabo. Sige, please stand by. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Atong ipadayon partner no, atong paghisgot-hisgot sa mga panghitabo kagahapon kay lagi dito sa kauluhan partner sa Metro Manila ang ilang mga lihok protesta dito mas lapad pero mas duna say violence partner, duna say mga tension tali sa mga protesters og sa puwersa sa kapulisan. Kay ubay-ubay partner atong In mga fact, dunay nangaangol, no? Kagahapon. dunay mga nangaangol. Lakip ng reporter, unya, dunay aktivista, dunay say pulis, no? Ang akong naluyan actually is ang mga pulis. Kay di ko yun anang magrally ka niya imuhang rumbuhon ang pulis kung iguram nang nagtrabaho din ha nga mo secure ninyo. So ayaw na ninyo kuani din ha, di ba? Looy sad ba? Trabaho ram sad na. Nakita mga pipila ka miyembro sa kapulisan partner nga nangaangol in town kay dunay mga grupo sa mga kabataan, kabatan-unan partner nga gusto sila mo penetrate atong lugar. I believe it was Mendiola. Nya nagmask pa gyud ni mga bata. Nagitom. Nay video del katong gisen gabi ni Dennis del katong mo gisen para suporto ana. Katong mo ipakita. O karon wa sila pasudla sa mga pulis kay of course gipiyalan man sa di mga pulis nga kuan mo maintainar sa peace and order. So moto nga ilahadyong gipugos ang ilang kaugalingon murag gipira ganito sa tawag nila anang katong magipangda sa police partner kana ilahang mga mga taming-taming. Nadyoy uban nga nangayanggak na uban nga mga pulis nga matusad sila, nanunog sila og ligid sa katong truck didto. Mato ng labay. In fact, yan even ang reporter sa TV5, News 5, ilaha ko nung kuan partner, ilaha pang gipahunong, ilahang giguyod, ilahang gi-attempt o guyod, ilahang kasab-an while on air. So, ato partner, ubay-ubay ang mga
acts of violence nya may resulta ni partner sa pagkaaresto sa pipila sad ka mga di gyud ni pipila kay 72 man dahi ang naaresto partner tungod aning violence, mga violent acts during sa kagahapon nga mga protesta didto sa Manila. Kasagaran ani partner didto nahitabo sa Manila, Manila City, sa Manila kay kining dunay mga kabatan-unan nga naaresto. So karon you will have to explain yourselves ngano sad nga dili mo presohon o ganong dili mo pangkasuhan. Especially because karon usa sa mga reporters sa kauluan si Emil Sumangil who is in Cebu today for the talk in UP. Niingon siya nga na kuno siya sources nga niingon nga there are certain personalities nga ni fund ato nga maong grupo para manggubot. Uy. Ako yaw gud ana. Unsa man politiko o abogado nagpundo sa grupo nga nanggubot sa Mendiola ug sa Ayala Bridge sa Maynila. Unya, do na pag-iusa ka video katong mga nag-itom nga kanang ug katong nangguba sa traffic light. What was that for? Isn't that stupid? Kanang ano ko kabugo ba oy unsa may nangurak ko tong traffic light nimo? Ano bang asang utok oy unsay purpose? Basig ang Gen Z bitaw sa Nepal kay ila man gin-ani pero ang ila man gibiktima didto ang mga korap man. Unsa day ni appeal ni sa flood control ang traffic light na unsa man taon ta. Murag kanila ging usahay kaning wa ta kahibaw ba kung unsay itong gisalmutan partner. Nya basta murag ingon-ingon lang basta mo adto nya dayon. Last week there will be a possibility nga dunay mga tao nga ang tumong ra gyud is manggubot. For whatever purpose depende sa motibo sa magsugo. Kung gisugo ni sila partner o kanila gi nakita nato gagapon dunay mga lihok protesta nationwide. Pero makita sa dato nga bisag dunay mga lihok protesta partner murag naabi tay disunity kay lain-lain ang mga kausa nga gipanawagan. Lain-lain ang kausa nga panawagan. Kani siya para siguro siya mga kuyog isog kay ni siya pero para nako talawan ni siya kay nganon tabon-tabon makasimong naong. Ang tinuod nga isog dili magtabon-tabon sa naong luuya sa kuan kurap nga kining traffic light. Yan ang mga tao nga kanang kinsa mang kwarta gamiton para ipaayo ana ato ara magyapon. Ganun kada man. Diha na wrong siya diha napita partner pero gagahapon dunay mga dagko sad nga mga personalities nga misalmot dito sa Manila. Ang pinaka foremost siguro kay katong mga karon ni viral na nga mga videos ni Vice Ganda diin ihadyong gi-curse ang gobyerno partner. Ni luwat yun siya grabe ka mga isog nga pulong, mahait nga pulong. Og even gi-challenge niya or nila si Presidente Bongbong Marcos to act because kung bilin ko na og ligasiya si Presidente Bongbong Marcos, this is a good time for him to leave such a legacy. Para sad nako kani mga ani nga actions kanang naman tay kanang term called lumpens no kanang mga basta kanang when you say lumpens kanang mga different levels of people in society nga kanang kuan gyud. So it could be ang di pa man I'm sure nga sige nag-imbestigar ang kapulisan ani what's the motive, who are these people kay mao lagi nagtabon-tabon sa naong. So kanang one it could be because lagot na gid kay sila. Pero naglagot man sad ta wa man ta nangingon ana. But it could also be provocateurs kanang wa gyud laing tumong igo ra gyud mo provoke og response from authorities no para mo samot ang kagubot. Or it could be nga gibayran sila og laing mga tawo sama sa giingon ni Emil Sumangil aron pag redirect sa issue or pag to even to cause or to sow disunity kay uban provocateurs to provoke people nga pasabot nga musukol ang kuan og musamot pag yung kagubot kay kung maggubot na kaayo you know what will happen next, diba? You know what will happen next. So malihis na ang mga issue nya dayon ang katong mga dunay giatubang nga mga issue malipay kay wala na sa ilaha ang focus ang spotlight. Not only that, it could also escalate into something bigger kay the moment mo responde ang police with equal violence then it will be misconstrued as something else and then it will push people to further kanang take it a step forward instead of just a peaceful rally. Ato di na to kalimtan partner nga ang guarantee for freedom of speech and expression under the Constitution partner no kay dili na siya absolute. So it should be within the bounds of kining dapat ang gibutang diha the right of the people to peaceably assemble. So
nay adjective, nay adverb nga peaceably. Oh, naman siya kanang kuan, naman siya tumong magmalinawon nga panagtapok. Dili man malinawon ka namang labay tagbato og botelya. Malinawon pabagod na niya kanang mga spray paint mug mga bungbong, mga signage, murag lahi na pod. Yan, ang uban. So unsa may resulta? Nanira ang mga fast food establishments, mga convenience stores gang dapita, mga drugstore, apektado ang negosyo. Is that what you want for the country? Yeah, so Bunog na gani kay tanya inyo pag yung inanaon ang mga tao. Ay ulang tatog manawagan lang ta for sobriety aning mga protesters. I think sad kaning most of them mga batan-on sad nga wa say kabangkaagan, wala kay bawon sa ilang ipangbuhat partner. Di sad ko mo kalawat ana attorney because in fairness sa atong kabatan-unan, daghan naman ang sayod no kung unsay angay barugan. So can be just anybody nga posible manggod lagi nga nay naghatag ay makasulasod jud ka dito. Risgo ba yan na ug uroy madakpan kas pulis di ka kusog mudagan. Risgo kay ang mga pulis although maximum tolerance ang gi-order ni President Bongbong Marcos. But what will push you to do that if not money? Kanang imo lang yung kausa? Imo lang yung kanang grabe ka ayo init sa imong pagdapig sa nasod. Napagay ito partner sa Tacloban ba to o sa Tacloban to na mga riders nga nagkuan sila didto gusto magrally nya gibabagan sila sa naglinya nga mga kapulisan gipangayuan og permit asa man yung permit suko kay siya partner kay ngano mo demand permit kung magrally ka wagay sila nangayog permit pag pangurap nila oy ilang giingon unya pwede na lang di ay will it excuse but still sige ninana ang pulis nga sige try og labang. Wa gyud ding labang kay kuan man, well guarded man sa mga human barriers, police barriers. While I understand attorney no, and I really actually like the anger that people are feeling in the sense nga kana nga anger can be used to fuel kanang sentiments para makakita gyud ta og klaro nga aksyon o klaro nga kausaban. What I do not like is kanang anger nga para mo provoke og kanang mas grabe pa nga or provoke og violence. Kana imong kuan partner ba? Are you insinuating nga kung for example kung dunay additional provocations, it could be nga okay nanay disharmony unya dayon unsa man manawagan dayon og more palagputon ang naa sa mga katungdanan para ilahang mga manok mo ay actually based on experience attorney ang mga ingon ani nga mga sitwasyon kung grabe na gay ang kagubot unsa may other option military rule kay di naman mutuman ang mga tao unsa may tawag nimo ana mahug na sad siya og kudita di ba so kanang we should learn from whatever happened before you mean martial law unfortunately ang ato sang mga politiko ang ato sang mga naa sa gahom wa man sad nakat-on. Grabe pa man hinuon. But for all it's worth, partner, nakita na to gahapon nga suko jud ang katawhan, gi-express sa katawhan ang ilang kasuko nya kining in fact si Miss Universe si Catriona Gray nag-appeal didto ug uban pang mga artista kay kini sila mga dagko kayo ni silang buwis partner pila ni minilyon ni ilang buwis pod so kitang tanan oy kitang tanan kamura na ay partner nga dagko buwis kada lihok nato na biya tay buwis igpalit buwis so to me they can use their influence but ako gyud at the end of the day para nako mas maayo lang gyud sad nga ang sugbo nakapakita nga pwede man ta mo protesta nga di ta magubot-gubot. Pwede man nato mapalabang ang atong mensahe nga dili ta mangitag sakit lawas. Pwede ra gyud. Pwede ra di ay. But actually we proved it yesterday, didn't we? Nga pwede ka mo tapok, pwede ka magprotesta nga di kinahanglang mangguba kag mga butang, dili kinahanglang mangangol ka og mga laing tao and kanang mo unta nay angay sad nga nato nga kanang kuag base ba unya kadto yung gingon attorney nga unsa ka high nakaagni dili ka musugot nga 700 ra I think one of the reasons no is because of that division of panawagan kay ang uban moingon man nga dai di na lang ta mo adto ana oy kay di man ko ganahan nga kanang naipuli-puli kay mosamot man nagkagubot ang akong gusto nga ipatigbabaw is batukan ang korupsyon. Murag ingon na attorney ba kana mismo the messaging. Kana mismo the messaging already created nga murag puyo na lang ta Di ba? Sa may atong adtuon didto.
So Maaan pa lang ta, ana. maaan jud ka mga na. tao. Mao gani na dapat in fact, 'di ba, naatoy known supporter sa mga Duterte nga ni adto nya dayon vlogger sa Diin siya sa nga taga Manila or Mandawi dire? ni adto sa Manila nya dayon gi criticize siya kay ngano kuno ni adto siya nga kahibaw man kuno nga kahibaw kuno sa iyang motibo. I mean ba, please let's set aside those political colors for now. Okay, ang ato unta to is we are one and united in our panawagan nga to demand lagi accountability from the corrupt politicians regardless of who they are. Whether that's the president, the vice president, the congressman and the senators, or the DPWH officials and contractors, dili kay muadto ta nya dayon kung naa na noon ta ngadto ni join ta ni express ta sa atong sentimiento, maaana sa dinuon ta. Nga naay motive. Nga naa sa tay motibo. Pero attorney, kung muadto ka attorney yang imong tumong magpadayag sa imong sentimento, pwede ra sad ka muadto nga why coverage no. Pwede rasad way coverage. Okay. Pero pwede rasad na kay for the monetization, pwede ra man sad. So unsa man gyud atong tumong monetization or kausa or both? No, mo na siya. Basig doble intention pero But kasabot ra sad guta sa sentimento sa mga ubang nanaway. Namo koy nakitaan nga mga nanaway sad kay kanang kuno nga isog na kay mo nga in the first place gingnan man mo daan di man nagahapon na hitabo pag election kanang balik na pud ang wounds of the presidential election nga kabaw naman mo daan na gilataga naman mo unya kamo man mo ini palag unya karon na hinuong na unsa na mo diha among natanan so mao na. No, so mao to hopefully partner mao lagi ni ang atong pangutana diha magunsa man ang mga rally, magunsa ang mga demonstrations, magunsa atong efforts pagpauwan-uwan, paggasto sa ato ang tilaok sa ato ang tutunlan atong mga tingog kung wala ra say mahitabo. So magpabilin ta nga magmonitor sama sa pagmonitor ni Presidente Bongbong Marcos gikan sa palasyo kagahapon kay mao may balita Marcos monitors rallies gikan sa palasyo. So kita sad magmonitor sad ta kung unsa nay dagan sa mga investigation kay atong mga otoridad nga gitahasan sa pag-investigate na naman sad sa ilaha. Ya dili man sad ta makadali-dali partner no og demand ani kay in the end ang inalan to sigiroon nga mataral gyud sila og ma-convict gyud sila if possible. Yeah, so kana siya. Kanang mo na giingon para nako kanang mga ingon ani nga mga panahon when Filipinos kanang stand up and unite against a common cause. There is a special place in hell for people who use that common cause and that unity for their own personal gain. Kana. Og even those who do not stand or make a stand at this very day. Fence-sitters. Katong iba na ko ana si Dante Algeri nga. Uban sad kanang namamangka sa dalawang ilo. Paita sa dana. Even in these times nga kung adyo mo take advantage. Sus paita na mga tawhan na. Grabe. Unsa man na kining negosyo, permi na ay negosyo. Unsay time dili ko dili tan-awon kung unsay sitwasyon. Mo na gingon nga dunay ang pinaka-init nga lugar kuno sa impierno gireserba atong mga tawo nga nagpabiling way baruganan panahon sa grabing panginahanglan. Kana. Pero ako lang nagbinisaya kay di man to magbinisaya ang Divine Comedy. Okay. So kana mangin ana ang ako pangutan na rehistrado basag ka ni siya. Mao gyud. Diba? So kana nya loy taw mga nasamad. Una para nako not everyone will take the causa and campaign to the streets. There are also a lot of people who could not be there physically for whatever reason, be it sickness or whatever. And kanang para nako, there are a lot of things you can do. You can wear a certain color to signify your protest. You can bring the campaign to social media on your own walls. You can do prayers. Ano ba? So, daghan man, there are many ways, peaceful ways to do that. Yeah, kanang kuan lang, luoy lang ang mga nagtrabaho lang, luoy sad ang mga nagamit lang. Luoy. And then kining these things like we said can potentially kanang derail our campaign, our demand for accountability and transparency in the government. Kaya nga naman, malahi na magud ang narrative and then muliko na siya. True. So, muna siya nga, ang ato lang yung panawagan sa mga protesters is to, yes, we can express our
our mga sentiments, pero let's keep it kaning peaceful as much as possible. Basta padayon ta sa panawagan, manubag ang angay manubag, kana lang, hustisya lang para sa mga kanang magbubuhis nga naning kamot para mo fund sa ilang mga mga gasto. Yeah. Lipay sad ko, attorney, nga ang mga eskwelahan ipadayag sad sa ilahang mga baruganan nga. Pwede yun lagi peacefully. Even with the youth, no? There are so many things you can do. You can even do, I actually like the action of UP Cebu, no? The peaceful rally within campus. Kaya at least safe ra pud ang mga estudyante, and then nakapadayag mo sa inyo ang sentimento. Tinuod. Yeah. So, mo na it came timely sa diri sa Cebu, partner, no? Kay ang atong mga journalist, ang ato ang mga media men and women, media workers diri sa Cebu nagsaulog sa Cebu Press Freedom Week. Since agtong Sabado, gahapon Sabado. formal nga gibuksan, pinaagi sa usa ka misa dito sa Robinson's Galleria. Kana. Ako ba to silang gisungog kung wala lagi may parade ingon si Bita, Arnold wala ni lagi Dennis parade, nga. basig ma. Dili na lang show, diretso na lang abot didto kay kuan ko. Abi na fug hadlok mo maaan mo appeals rally. Tinuod jud, murag maaan jud nga mag-rally kung mag-parade pero traditionally it really begins with a parade. Anyways, nya dayon naamang kay kuan. Naamang kay kining appearance during the last Of course, we support where we can sa mga kalihukan sa atong mga kani kauban sa kuano kanang mulabang nagud kag corporate o niya usay manangpit sila. Kaya sa powers, why not? Ari lang jud mo sangpit pero mo sa di problema di nganong nag-corporate mo be. Okay lang. Kung naami events There are also many ways we can do. Okay. We can help. Una tay oras sa tipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa ko. Matag binuhat, dunay konsensya. Kung kini mo ang iyang giya sa pag-ila sa husto o sayo. Sa kiniladman sa imong konsensya, ikaw matukmod gayon sa paghimo mayo o sa pagdikay sa lautan. Busa may danon nga pagpamati kayo kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi nga puno sa sala. Sa unong Pedro 16 ng ingon, bato ni ang malinis nga konsensya. Sa matag higayon nga kita wala lang sa atong konsensya ang atong kasing-kasing mahimong tiga. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magpanuko sa pagbuhat og dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, ug padayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon makamugna og dakong kadaot sa imong kinabuhi. Hangtod nga maglisod ka na sa pagbangon ug dili na mausab pa ang mga pangitabo. Busa may danon ang pagpangayo kanunay o giya sa Espiritu Santo. Kay siya ang magtudlo kanimo sa husto nga dalan nga ngayong subayon. Mga igsoon, mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampok kita. Lagi itong amahan, maglisod kami pagbuntog sa sala nga kanunay magsunod-sunod kanamo. Apan nasayod kami nga sa among pagduol kanimo kami dili nimo pasagdan ug imo kaming tabangan nga magpadawgon kining tanan among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Ngan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabart, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne.
Thank you, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, og Sir Ferdy. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ako si Maluy no Kanda Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita tayo balik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all.